What's up, guys? Today we're going to have another session using our new Ink One wireless pen, Lion Tattoo design on the chest. So again, I would like to thank all my subscribers and new subscribers. Thank you so much, guys, for all the support. So it's second time to use this Ink One wireless pen on the tattoo session, so I find it very good on shading, guys, but I've got some little problems on the lining, so I'm still trying to learn the techniques and using it for lining. So I'm still trying to figure out how to do a crisp solid line using this machine Ink One. So the soft touch display is still new to me, so I'm still trying to make myself comfortable, because my previous machine, the buttons are on the side, so I get used on pressing on the side of the pen. So this one, the soft touch screen is at the top of the machine, so I'm still trying to get used to it. So sa mga gustong mag-tattoo artist dyan, so dapat ihanda nyo yung sarili, dahil I'm sure mabibigla kayo sa lifestyle nyo kapag everyday kayong nagtatattoo. So maganda dyan is accept your clients after lunch para tuloy-tuloy na yung session at walang break. Kasi pag nag-start kayo ng morning, so usually may lunch break yan. So pag matagalan kasi yung break, so some clients, pag matagal yung break, pagbalik nyo is very painful na, so may tendency na hindi matatapos yung trabaho nyo. So maganda na short lang yung break. Pag nag-break kayo, tapos pagbalik mo sa galing sa break, parang iba na po yung atmosphere nun. So parang ganun. So maganda yung tuloy-tuloy yung session ninyo. Kung mag-break man kayo, mga minuto lang, siguro 1 minuto, para i-stretch lang, stretch yung katawan para sa blood circulation. So hindi rin maganda if nakaupo kayo ng matagal. So yun lang. So dapat ihanda mo rin ang yung sarili sa mga disappointment, especially yung mga nagpa-appointment na hindi sumisipot. So ang tawag doon disappointment. So ma-disappoint ka talaga kapag yung schedule mo is hindi sumipot. So dapat ihanda mo yung sarili sa mga ganong sitwasyon, na huwag mag-overreact doon sa social media, like magrarant kayo, magpo-post kayo ng kahit ang ano-ano. So hindi maganda yon, kasi babalik din sa inyo yon kapag nagrarant kayo palagi. So mawawalan kayo ng mga prospect clients, kasi pag nakita nila yon, naisipin nila ganitong klaseng tao ka, so hindi na sila magpapatato sa iyo. So mas maganda if chill ka lang. So pag hindi sumipot yung customer mo, so next time pag nagpapaschedule siya uli, so hingan mo na ng down payment para
non-refundable yung down payment. So just in case na hindi siya sisipot, so at least hindi na sayang yung oras ng hindi na sayang yung time mo sa preparation for that certain session. So meron ding iba na nagpapagawa ng design tapos hindi tumutuloy. So dapat talaga magpapadown ka ng kahit 50% dun sa paggawa mo ng design, para just in case hindi siya tutuloy, at least nakapag-down na siya, hindi masayang yung pagod mo at effort mo sa paggawa ng design. So actually I learned in the hard way, so maraming beses nangyari sa akin yan. So ngayon natuto na ako. So ganun talaga, there's always a first time for everything. So another thing, being a tattoo artist, dapat marunong ka mag-budget. So every time na may tinatatuan kayo, pagkatapos ng session na yun, dapat magtabi ka ng budget for tattoo supplies like needles, inks, etc. So kailangan mo talagang magtabi ng budget doon, kasi minsan nakakalimutan natin na wala na tayong supplies tapos hindi tayo nagtabi ng budget para doon dahil naubos na lahat yung kinita natin. So dapat talaga is may inventory ka, so i-check mo kung anong supplies ang malapit nang maubos, para makapag-ready ka ng budget para doon at makapag-order ka as early as you needed. So kasi matagal yan darating sa shipment, so dapat makapag-order ka ng maaga. So ganun. So dapat ka ring mag-adapt sa mga bagong innovation sa tattoo, need mong mag-upgrade ng mga machines. So sabi nila, hindi sa machine yon, sa skills yon ng isang artist. May point din doon, pero the more na maganda yung machines mo at convenient gamitin, so may dadagdag yun sa iyong performance if yung machines mo is maganda at saka convenient gamitin. So like yung machines mo matagal mo nang ginagamit tapos pumapalya na at yun pa rin yung ginagamit mo sa session, so may possibility na mawawala yung momentum mo during session. So at mababad trip ka dahil may problema yung machine. So dapat every now and then is mag-upgrade ka ng mga bagong machines or mga bagong gamit sa tattoo. And most of all, always be polite sa mga inquiries. So alam naman natin na marami ding mga disrespectful na mga inquiries, like yung mga buraot na inquiries. So hindi mo kailangang patulan yun. So maintain your politeness at try to be professional at all times. So dagdag points din yun. So another thing, so sa pagiging tattoo artist, so kapag bago ka pa lang sa industry, so expect na hindi kaagad ganun kadali ang buhay, like hindi ganun kadali humanap ng kliyente. So gagawa ka dapat ng mga paraan para sa effective marketing strategy, like ipopromote mo palagi yung iyong mga tattoo works. So yung iba gumagamit sila ng mga pictures sa Google, so I don't advise those things. So if ginagawa nila yon, so diskarte na nila yon, kasi pag ginagawa mo yun, yung kliyente or prospect mo na nakakikita doon, so they will expect na
yun talaga yung magawa mo. So sobrang taas ng expectation nila, tapos pag hindi mo ma-meet yung expectation nila dun sa pinost na trabaho mo, na hindi yung pinost na pictures na galing sa Google, so may posibilidad na babalik din sa iyo yun. So dapat tattoo works mo lang ang ipopost mo para makita nila na ganun ang quality ng trabaho mo. So iba't ibang taste naman ng mga kliyente. So I believe na the beauty is in the eye of the beholder. So yung maganda para sa isang tao, sa ibang tao naman is hindi maganda. So iba-ibang taste. So dapat confident ka lang sa yung mga tattoo works. So ganun lang. So yun lang guys. So wala na kasi akong may dadagdag dun sa review regarding the machine, kasi I'm still trying to learn everything about the machine. So wala na akong may dadagdag na review. So regarding sa kanyang battery, so natapos ko ang session na may 2 bars pang natira. So matagal talaga siyang malobat, kasi 2000 milliamps yata yung battery capacity niya. So matagal siyang malobat. And lastly, tattooing is a continuous learning process. So it's a never ending learning process. So every now and then may mga bagong techniques or styles. Every now and then may bago natutunan, may bagong matututunan. So never stop on learning every day. So ganun lang dapat tayo. Dapat continue lang tayong matuto. So yun lang. Salamat sa panonood guys. Ninja. Ninja.